Hello, kamusta tayong lahat? I praise my Father, the Holy Righteous One, the Creator of heaven and earth. He created us in His image and likeness. We are His treasure, and our Father, He is our portion, our inheritance. We are blessed because our Father loves us so much. He will never leave us nor forsake us, even if we are already old and gray. We are the apple of the eye of our Father. And He sent to us our Savior, Jesus Christ, for the forgiveness of our iniquities, so that we may be saved and live with our Father and Jesus Christ in this kingdom that will never end. I thank also Jesus Christ, my Savior, my Redeemer. I praise His name on high. The Almighty Father exalted the name of Jesus above all names. He's the coming King, the Redeemer, the Messiah, the Lamb of God, the King of Kings and the Lord of Lords, and He is also our friend. And He also loves us like the Almighty Father. Jesus also forgives sins like the Almighty Father. Therefore, Jesus is also God like our Father. Jesus, the man clothed in linen with an inkhorn. He's the one writing our names in His book of life. And so we will come again to judge the people at the last days. And I worship the Holy Spirit for giving us strength, for guiding us always to do good deeds, to obey our Father, and to remember the teachings of our Savior, Jesus Christ. So last time we read Deuteronomy chapter 29. It's about the covenant that was renewed in Moab. So dito, inilala ni Moses yung times when they were still struggling in the wilderness. They stayed in the wilderness for 40 years, and yet their clothes have not worn out, and their sandals have not worn out on their feet, because the Almighty Father was protecting them. The Almighty Father is their strength and sustenance. And so, up to now, our Father, He is our strength and sustenance. He is our peace and joy and pure bliss. Dito inaalala nila when they defeated the king of Heshbon and king of Bashan, mga giants. Because the Lord God helped the people. The Almighty Father conquered the giants. And then the Reubenites, Gadites, and half the tribe of Manasseh inherited the land of Bashan and Heshbon, na ngayon ay sakop ng country of Jordan. So lahat sila, they are being invited to partake in the covenant with the Lord God. Even the strangers, the children, and the wives. Kasi usually ang binabanggit mga men. Pero dito binanggit na yung mga little ones and the wives and the stranger. From the least to greatest. Lahat ng tao, they are being invited to enter the covenant. Kahit hindi sila Israelite. May covenant si Almighty Father sa mga tao. Even though they're not from any tribes of Israel or Jacob.
At hindi rin sila dapat mag-worship ng abominations, idols, made of wood, stone, silver, and gold. And up to now, the Almighty Father detests worshiping wood, stone, silver, and gold na korteng tao, korteng animals, or kahit na anong korte. It's an abomination. Madumi. Gawa ng tao, kamay ng tao, madumi. Ang ginagawa natin, puro kadumihan. At hindi natin mailalagay si Almighty Father at si Jesus Christ, ang kanyang holiness, sa isang kapirasong kahoy. Because Jesus Christ is powerful. At kung ganun ang gagawin ng mga tao, that they will worship graven images, mapaparusahan sila. Magkakaroon ng toxins or poison ang puso nila. Mapapalayo sila kay Almighty Father. At pag napalayo sila kay Almighty Father, there will be curse. At mawawalan sila ng konsyensya. Akala nila tama ang kanilang ginagawa, no? Nakalagay dito sa verse 19. Na kahit na gumagawa ng kadumihan, peaceful sila. Akala nila hindi sila nakakagawa ng kamalian. Ang mga tao ngayon, akala nila hindi sila nakakagawa ng kamalian. Pag nag-worship sila ng mga semento, kahoy, ginto, bakal, na korteng tao. Akala nila hindi. Kaya nakalagay sa verse 19, I shall have peace even though I follow the dictates of my heart. As though a drunkard could be included with a sober. At saka hindi natin dapat sundin kung ano yung nasa puso natin. Dahil tayo, innate tayo, na badumi yung puso natin. Kaya hindi natin pwedeng sabing, susundin ko kung anong nasa puso ko, gagawin ko. Hindi dapat ganun. Mali yun. Yung kung ano ang gusto mo, sundin mo. Hindi yun. Kasi tayo, ang ginagawa natin, puro kadumihan. Kaya anong mangyayari sa mga taong ganun? The Lord would not spare him. Kaya nga ang prayer, di ba, sa Our Father, may your will be done on earth as it is in heaven. Lord, yung will mo ang masunod. Hindi ako. No, naintindihan natin yan, di ba? Iska. Naintindihan natin, hindi yung will natin na masusunod. Huwag nating ipilit kung ayaw ni Almighty Father. Magkakasala tayo. Mapapalayo tayo sa Kanya. At kung mangyayari yun, mapalayo tayo sa Kanya, the Almighty Father will blot out our names from under heaven. Buburahin yung name natin sa Book of Life. At pag nangyari yun, paparusahan ni Almighty Father even the land. Magkakaroon ng plague, pestilence, calamities na ngayon ay meron tayo because we are stubborn. Binigay na sa atin ng law, hindi pa natin sinunod. Binigay na sa atin ang manual, hindi natin sinusunod. Anong nangyayari ngayon sa buhay natin? Sira, magulo. At hindi lang ang buhay natin, kundi buhay ng neighbor natin, buhay ng buong mundo. Sira, magulo, damay-damay. Nireveal na sa atin lahat ni Almighty Father. Dito no, the secret things belong to the Lord our God. But those things which are revealed belong to us and to our children forever, that we may do all the words of this law. So before, yung kay Moses, hindi pa nire-reveal doon. Hindi pa nire-reveal. Ang nire-reveal lang kay Moses, may ipapadalang prophet, si Almighty Father. Pero hindi pa nire-reveal na ipapadala niya ang kanyang anak. Pero from Genesis up to the book of Revelation, nababanggit na merong tumutulong kay Almighty Father. Nagpapadala siya ng commander of the army, nagpapadala siya ng isang Lord, no? Yung Lord si Jesus yun, na na-meet ni Abraham. At paginipan ni Jacob, it was a vision. He was wrestling with the Lord. That was Jesus.
Hindi lang Jesus ang name na binibigay. It's because ang ibig sabihin ng Jesus ay Redeemer, Savior, hindi pa nire-reveal, no? So dito tayo, Deuteronomy chapter 30. Now it shall come to pass, when all these things shall come upon you, pag naparusahan na kayo, dahil nga kayo ay magiging matigas ang ulo, alam ni Almighty Father yun, na magiging matigas ang ulo ng mga tao, kahit na maraming mga reminders, kahit na may book of law that was presented to the people, alam ni Almighty Father. Ngayon, ito yung babalik na yung mga tao kay Almighty Father, no? Now it shall come to pass when all the things come upon you, the blessings and the curse, which I have set before you, and you call them to mind among all the nations where the Lord God drives you. Malalayo sa ibang lugar. So, noong time na to, alam na ni Almighty Father na sasakupin sila ng Babylon. Kahit hindi pa buo yung Israel, hindi pa nila nasasakop ang land of Israel, land flowing with milk and honey, alam na ni Almighty Father na magkakahiwa-hiwalay sila. Tignan nyo, ang tagal, di ba, ng years bago nangyari yung sinakop sila ng Babylon tsaka ng Assyria. Verse 2, and you return to the Lord your God and obey His voice. Anong gagawin? Return to the Lord your God at susundin ng kanyang boses. According to all that I command you today, you and your children, with all your heart and with all your soul, buong puso at kaluluwa, kaloob-looban. Hindi lang physical, kundi spiritually speaking. That the Lord your God will bring you back from captivity. Kasi makakapture sila. Alam na natin, ano? Na nakakapture sila ng Babylon, saka ng Assyria. And have compassion on you, and gather you again from all the nations where the Lord your God has scattered you. Magkakalat kayo sa iba-ibang lugar. So, up to now, nakakalat tayo. Hindi lang yung Israel, tayong lahat nakakalat. Ginagather tayo lahat ni Almighty Father. Dahil may awa siya sa atin. Alam niyang babalik tayo. Verse 4, if any of you are driven out to the farthest parts under heaven, from there the Lord your God will gather you, and from there He will bring you. Kahit na magkakalayo kayo sa pinakamalayong lugar. Malayong-malayo tayo, magkakalayo tayo, mga magkakapatid, mga neighbors natin, maglalayo tayo, mga nagtitiwala kay Almighty Father. Pero He will gather us. Sa Book of Revelation, ano sabi? Come out of her, my people, be separate. Mahiwalay kayo. Huwag kayong, do not partake in wickedness. Verse 5, and then the Lord your God will bring you to the land which your father possessed, and you shall possess it. He will prosper you and multiply you more than your fathers. Blessing the Almighty Father and His promise. Igagather niya tayo at may babalik niya tayo sa dapat nating home. Our real home is with our Father. It's not this world. It's with our Father. He is our home, the Almighty God in Jesus Christ. Verse 6, the Lord your God will circumcise your heart and the heart of your descendants, to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, that you may live, para mabuhay kayo. Pag sinabing live, baka sabihin ng ibang tao, ba't namamatay ang mga tao, kanya-kanyang reason kung ba't namamatay. Pero, ang sinasabing live dito,
Ang totoong buhay ay yung spirit, yung kaluluwa natin buhay. There's no more death. We will live with our Father for all eternity. Kaya dapat mahalin natin siya with all our heart, with all our soul, with all our being. And our Father will circumcise our hearts. Hindi lang dati yung genitals, no, ng mga men, but all the people. What's the circumcision of heart? Nandito sa Romans chapter 2. For circumcision is indeed profitable if you keep the law. But if you are a breaker of the law, your circumcision has become uncircumcision. No? Dito natin nabasa yan sa Romans chapter 2. Mas importante yung circumcision of the heart instead of the circumcision of the body. Although yung circumcision of the body, yung sa genitals ng men, hindi sila magkakasakit doon, no? Kasi madumi yon. Wala silang, hindi madumi kasi yun, ano? Kaya hindi sila magkakasakit pag lalaki circumcised. Most likely hindi sila magkakasakit sa kanilang genitalia. Pero ang binabanggit yung circumcision of the heart is yung heart natin mismo na kadumihan. Dapat maging malinis. Paano magiging malinis? Because of Jesus Christ. Nakalagay sa Romans, no? Romans chapter 2, verse 25 to 29. Also, the Lord your God will put all these curses on your enemies and on those who hate you, who persecuted you. Before, ang mga kalaban, ulit natin ay mga tao. Wicked people. Pero ngayon ang kalaban natin ay principalities and forces of darkness. Yung mga lumulukob sa mga tao. Hindi natin naawayin ng mga tao dahil neighbor natin sila. Gaya ng ginawa ni Jesus, hindi niya inaway yung mga tao, hindi siya nakipagdebate. Dahil neighbor ni Jesus, mahal niya ang mga tao. Sabi ni Jesus, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Ang asinong kalaban ni Jesus, pag nagpe-pray siya, yung may mga demon-possessed people, pinapaalis ni Jesus Christ yung mga demonic entities na lumulukob sa mga tao. Yun ang kalaban natin. Verse 8, and you will again obey the voice of the Lord and do all His commandments, which I command you today. The Lord your God will make you abound in all the work of your hand, in the fruit of your body, in the increase of your livestock. So ito ay abundance and blessings. And in the produce of your land for good, for the Lord again will rejoice over you for good, as He rejoiced over your fathers. Again, nakalagay again. Bakit again? Dahil babalik tayo sa tatay natin. At nakabalik na tayo sa tatay natin. If we pray to our Father, we have faith in Him, we have faith in Jesus Christ, it means nakabalik na tayo sa tatay natin. Naka-experience na tayo ng trials and tribulations. At ayaw na natin pang mabalayo sa tatay natin. Dahil alam natin, we have a hope and a future with our Father and Jesus Christ. Verse 10, if you obey the voice of the Lord your God to keep His commandments and His statutes, which are written in this book of law, and if you turn to the Lord your God with all your heart and with all your soul, hindi lang heart, but also with our whole soul. Book of law, no? Itong book of law, nakita ulit ito ni Hilkiah. Nabasa na natin ito sa 2 Chronicles chapter 34 verse 8 to 28. That was the time when Josiah was king of Judah. Binasa nila tong book of law. Naaalikabukan na dun sa Temple of
the Almighty Father that was erected by King Solomon. Hindi nababasa. Buti, pinakita ni Almighty Father kay Hilkiah para i-present niya kay King Josiah. It's designed by the Almighty Father. Verse 11, for this commandment, which I command you today, is not too mysterious for you, nor is it far off. Hindi ito misteryoso sa inyo. Na-aware na kayo rito, sabi ni Moses. Hindi kaya niyo itong maintindihan. Sabi ni Moses, kaya niyo itong maintindihan. Dahil na-experience niyo yung goodness and graciousness and mercy and power of the Almighty God. No? It is not in heaven that you should say, who will ascend into heaven for us and bring it to us so that we may hear it and do it. Nor is it beyond the sea that you should say, who will go over the sea for us and bring it to us that we may hear it and do it. Sino? Ibig sabihin, aware na ang mga tao that the Almighty Father, He is the true creator of heaven and earth, a true God who loves the creations. Verse 14. But the word is very near you, in your mouth and in your heart, that you may do it. Malapit lang sa inyo, nasa bibig ninyo, nasa puso ninyo. Kung meron kayong bibig, kung meron kayong puso, malapit sa inyo si Almighty Father, dahil nakikipag-usap sa atin si Almighty Father. At pwede natin papurihan si Almighty Father by our words and by having faith, no? Yon, having faith in the Almighty Father and having faith in Jesus Christ. Yun lang, it's a form of worshiping our God, the Almighty Father. Verse 15. See, I have set before you today life and good, death and evil. Ito, pinapresent ko ngayon sa inyo. Life and good, death and evil. Ano ang pipiliin ninyo? Blessing or curse? Tayo, anong pipiliin natin? Blessings or curses? Verse 16, In that I command you today to love the Lord your God, to walk in His ways, to keep His commandments, His statutes and His judgments, that you may live and multiply, and the Lord your God will bless you in the land which you go to possess. Inutos ko sa inyo ngayon, mahalin ninyo si Almighty Father sa inyong through works and through deeds, at saka yung mga pinag-uutos niya, gawin ninyo, sundin ninyo para maging abundant ang buhay ninyo. Hindi kayo kukulangan. You will be contented and satisfied. Wala kayong fear. Hindi kayo magkakaroon ng fear. Ibig sabihin, verse 17. But if your heart turns away, so that you do not hear and are drawn away, and worship other gods and serve them, pero kung lumayo kayo kay Almighty Father, hindi kayo magkaroon ng faith sa Kanya, at paglingkuran ninyo ang mga false gods, yung pinagbabawal ni Almighty Father, anong mangyayari sa inyo pag hindi kayo nakinig? Matigas ang inyong mga puso, stubborn yung hearts ninyo. Anong mangyayari sa inyo? Hindi nyo sinusunod ang salita ni Almighty Father. Yung 10 Commandments, hindi nyo sinusunod. Anong mangyayari? Verse 18. I announce to you today that you shall surely perish. Mamamatay kayo. Mamamatay kayo. Hindi lang ito physical death. Ito ay spiritual death.
yon ay ang kaluluwa ay mapupunta sa impyerno, eternal damnation. You shall not prolong your days in the land which you cross over the Jordan to go in and possess. I call heaven and earth as witnesses today against you that I set before you. Bakit heaven and earth as witnesses? Kasi ang law, di ba? 2 or more witnesses. So, ang tinatawag niya, heaven and earth. So, ilang witness yon? 2. I call heaven and earth as witnesses today against you, that I set before you life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life that both you and your descendants may live. Ano pipiliin nyo? Life and death, blessing and cursing. Dapat ang piliin nyo ay life. Para may blessings. Para kayo at ang mga descendants ninyo, ibig sabihin tayo, pati yung mga taong susunod sa atin, ay mabuhay for all eternity. Bakit yung mga descendants natin? Para tayo rin ay maging example sa kanila. Verse 20, that you may love the Lord your God, that you may obey His voice, and that you may cling to Him. Yakapin natin yung tatay natin. Huwag natin pakawalan. Obey His voice. Love Him. Mahalin natin yung tatay natin. For He is your life. Sa Kanya galing ang buhay. Sa Kanya galing lahat. On our own, wala tayo may pagmamalaki. Kaya kumapit tayo sa tatay natin. Jesus presented us to the Almighty God. Inilapit tayo ni Jesus sa tatay natin before malayo tayo kay Almighty Father. But Jesus gave His life on the cross para mabuhay tayo. Because Jesus Christ is victorious, and so we will be victorious. For He is your life, the Almighty Father, and the length of your days, that you may dwell in the land which the Lord swore to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob, to give them. Ito lang ba ay ang land of Israel? It's not just the land of Israel, but what's mentioned in the book of Revelation. Dahil alam natin na si Abraham, Isaac, and Jacob, kasama sila ni Almighty Father sa kanyang heavenly kingdom. For all eternity yon. Yung buhay natin sa tatay natin, it's for all eternity. Walang limit. Infinite. So for now, habang nandito tayo sa mundo, sundin natin yung tatay natin. Ilang years lang ba tayong susunod sa tatay natin dito sa mundo? Anong bang lifespan natin? 100? 120? Pero kay Almighty Father, yung mabubuhay tayo sa Kanya, it's for all eternity. Hindi lang 120. Kasi yung 120, yun ang maximum lifespan na natin dito sa mundo. Hindi lang 120. For all eternity. Kaya yung trials and tribulations natin dito, aabot lang ng 120 years. No? Kung 120 years ang ibinigay sa atin na life dito ni Almighty Father. Kaya, mas malaking blessing pag sumunod tayo kay Almighty Father because it is life. He is your life. Nakalagay dito. And then here in Deuteronomy chapter 31, pinapatawag ni Almighty Father si Joshua kay Moses because Joshua will be the new leader of Israel. Then Moses went and spoke these words to all Israel. And he said to them, I am 120 years today. I can no longer go out and come in. Also, the Lord has said to me, you shall not cross over Jordan. So, nagpapaalam na si Moses dito. Hindi magko-cross over the Jordan River si Moses. Bakit?
para makita ng mga tao na hindi powerful si Moses, ang powerful si Almighty Father. At alam na ni Almighty Father na si Moses, baka may tendency siya na magkasala. Sabi ni Moses, kung hindi dahil sa akin, hindi kayo makakapunta dito sa land flowing with milk and honey. At sasambahin siya ng mga tao. Iniiwas ni Almighty Father yun. Kasi mahal niya si Moses. Ayaw niya magkasala si Moses. Kaya mas gusto na ni Almighty Father na kunin na si Moses kaysa magkasala pa. Up to now naman yung mga tao, mas naniniwala sila kay Moses kumpara kay Jesus Christ, yung mga Jew, no? Pray sila ng pray up to now na dumating na ang Messiah. Hindi nila, na dumating ang Messiah for the first time. Hindi nila alam. Pinapako na nila yung Messiah. At parating uli ang Messiah. Hindi nila alam. Yung mga Jew. Dahil mas naniniwala sila kay Moses. Sa Old Covenant. Kaya hindi na ni Almighty Father pinapasok si Moses sa land flowing with milk and honey. Alam niya na ang gagawin ng mga tao. Advance ang isip ni Almighty Father. Our Father is powerful. He is holy, He is just, He is mighty, He is glorious, full of mercy and grace, magnanimous, full of love. Kaya gusto niyang isave si Moses. Hindi na niya pinapasok sa land flowing with milk and honey. Bibigyan ng bagong leader ang Israel. Si Joshua yon. Kaya hindi na inalaw ni Almighty Father na si Moses ay tumawid makarating sa land flowing with milk and honey or sa land that the Israelites will inherit. Dahil mahal niya tayo, mahal niya si Moses. Kung gaano kamahal ni Almighty Father si Moses, kung gaano kamahal ni Almighty Father si Abraham, Isaac, and Jacob, ganoon din niya tayo kamahal. Pantay-pantay tayo sa paningin ng tatay natin. Isa man sa atin ayaw ni Almighty Father, mawala. Kaya nga niya ipinadala si Jesus Christ to save humanity from the evilness of this world. Nasa sa atin na lang yon. Tayo na mismo ang magde-decide. Magde-decide tayo. Hindi sa pilitan. Ayaw ni Almighty Father na namimilit. Pero binapakita ni Almighty Father yung pros and cons kung susunod tayo sa Kanya. Ano ang gusto mo? Susunod ka sa akin? Life. Kung disobedient ka, death. Ano, pili ka lang. Yun lang naman ng napakasimple lang ang gusto ni Almighty Father. Mahalin siya, sundin siya. Yun lang. Maniwala kay Jesus Christ. Yun lang. Wala nang iba pa. Hindi na kailangan pa ng complicated na mga bagay. Madaling kausap si Almighty Father. Mababang loob, just like Jesus Christ. Hindi niya tayo pababayaan. Thank you and God loves us all so much.